Mga bossing, yung statement ni Claire Castro tungkol dyan. Ito pala yung statement ni Browner tungkol dyan. Ano yun natin? I-play natin. Naman, handa ring Palasyo na hindi nanguudyok ng digmaan ang Pilipinas. Pero sa Hindi daw nag-uudyok ng digmaan ng Pilipinas. Ang tawag mo rito? Hindi nag-uudyok ng digmaan. Ready ka na for 20 to 30 days. Mantakin mo narinig ng Chinese government yun. Ready na ang Pilipinas ng 20 to 30 days pagka pinasok sila ng China. Sabi ng China, gago din mga to. Sino yung sabing papasok kami dyan? Putang inang yan. Traffic sa inyo. Gulo-gulo sa inyo. Pangit-pangit ng ano nyo. Pangit-pangit ng internet sa inyo. Oo. Hindi pa magagaling mga artista nyo. Hindi kayo marunong magkarate. Ang gagawin namin dyan? Ba't kami papasok dyan? Diba? Yun ang statement nila eh. Pag pinasok tayo, kailangan 20 to 30 days. Kaya natin pagtanggol yung sarili natin. Depensa tayo hanggang dumating yung mga alyado natin. Sabihin ni China, gago itong mga to. Naghahanda sila sa basketball. Di naman natin sila lalabanan. Diba? Parang nagpa-practice tayo. O bakit? Para pag nakalaban natin yung China sa basketball. China, tanginan nyo. Ang liliit yung tao, hindi namin kayo papatulan sa basketball. Kahit yung elementary namin, hindi mananalo yung PBA nyo. Tumigil nga kayo. Ano kaya iniisip ng China pag nakikita to? Parang mga baliw tong mga to. Hindi naman na... pal. aling madamay sa gerang bansa, nakahanda raw lumaban ang ating militar. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Hindi po tayo nag-i-instigate, hindi po tayo nagpa-provoke ng war. Diba? Yan ang statement ni Browner, yan din ang statement ni Claire Castro. Sabi ko nga kung itong bibig ni Claire Castro ginagamit niya sa kabutihan, kung itong bibig ni Claire Castro ginagamit niya sa paghahanda sa bagyo, pag-i-inform sa mga tao ano magiging epekto ng bagyo, siguro marami tayong nasagip na buhay, pero itong putay ng bibig nito, walang ginawa ito kundi puros kabalbalan. Yung mga issue naman na hindi interesado yung mga Pilipino, yun yung inaatupag nila. Handa ka sa gera pero hindi ka handa sa bagyo. Hayop naman talaga Pero lahat ay dinadaan sa diplomasya. Yan po ang magandang ginagawa ng Pangulo dahil hindi po natin gusto na masabak tayo sa gera. Hindi pala gusto, ba't naghahanda kayo? Kung hindi nyo gusto, bakit handa kayo ng handa? Kung hindi nyo gusto, bakit statement kayo ng statement against sa gera? Or pabor sa gera? Di ba? Dapat pagka ganyan, ang military, pagka ganyan, meron gera, di ba? May nagbabadyang gera, di ba? Dapat nagpe-prepare sila in silence. Putang inang yan, mantakin mo, i-announce mo yung strategy mo sa TV. Ready tayo, 20 to 30 days, ready tayo. Siyempre, kung ako kalaban, 20 to 30 days pala, ready pala kayo Alam ko na yung strategy nyo na, didepensa lang ang mga ito ng 20 to 30 days hanggang sa, ibig sabihin, 30 days pa bago dumating yung mga alyado nila, durugin natin sila. Diba, strategy yan military strategy yan Kalaban mo ibang bansa magpapa-interview ka. Napag-alaman natin sa ating intel na ganito, ganyan, putang inan yan. Yung intel na yan, sinasarili yan. Kung talagang sa tingin nyo may gera, hindi magsasalita mga yan. Kung tingin nyo may gera, hindi magbibigay ng statement yung mga yan. Hindi mo tatakutin yung mga, yung mga residente mo ng gera nang ganun-ganun lang. Ginagawa nila to, nag-iingay sila tungkol sa gera, nag-iingay sila tungkol dyan sa conflict na yan para malihis yung issue natin. Matakot tayo sa gera. Naku po, paghandaan natin yung gera, makakalimutan natin na magnanakaw sila. Ganun lang yan. Dapat lagi lang po tayong handa. Yan ang matapang na pahayag ng palasyo sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon. Matapang na pahayag? Tanga na pahayag yan. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan, lalong-lalo na kung dapat confidential yung mga yan yung strategy mo, dapat you keep it to yourselves. Secret natin. Strategy nga May strategy ba na isasabihin mo sa kalaban mo? Kung ano yung strategy mo? Strategy nila pala yan baguhin natin strategy natin. Yung magugulat sila. Yung preparation nila, mawawalang kwenta lang. Kasi yan pala yung preparation nila 30 days pa pala bago dumating yung mga kakampi nila di kailangan sa 10 araw, durog na sila. Di ba? Alam mo yun? Paliparin na natin lahat ng missile natin dyan para 2 days, 3 days. Durog na mga yan. Pagdating nung alyado nila, wala na sila yung pagtatanggol. Tatama rin na sila. Di ba? Parang mga engot Sa West Philippine Sea,
Matatandaang binuo rin ng Pilipinas at Amerika ang Task Force Philippines para paigtingin ang koordinasyon ng dalawang bansa sa pagbabantay sa South China Sea. O, paigtingin ng dalawang bansa ang pagbabantay. Eto tanong. Ang Pilipinas ba nakipag-cooperate, nakipag-coordinate sa ibang mga world leaders tungkol dito? Hindi. Nakipag-usap lang sila sa Amerika tas nag-deal na sila. Ang Pilipinas dapat nakikipag-usap din sa mga mga kapitbahay niya na mayroon akong deal with America ha. Gusto ko lang ipaalam sa inyo. Magpapatrolya kami dito. Kasi maraming mga bansa na nagki-claim dyan eh. Sana lahat ng mga claimants, sinabihan mo rin. Kaya nagagalit yung ibang mga world leaders eh, dito kay Bongbong eh. Kasi hindi siya nakikipag-coordinate. Gumagalaw siya para sa sarili niya. Hindi mo kaya, dapat talaga dito, lahat ng galaw mo kahit na, kahit na para sa bansa mo, kahit pa paano, courtesy, doon sa mga kaibigan mo sa ibang bansa, pinapaalam mo rin sa kanila yung mga desisyon mo. Lalong-lalo na Western countries, yung papapasukin mo sa rehiyon natin. Oo, affairs mo yan. Pero, pag naglayag kayo sa karagatan na lahat tayo may karapatan, dapat alam din namin yan, di ba? Pero hindi, sinosolo niya eh. Kasi nga, papogi, pabida. Kita mo, doon sa APEC, nandoon siya sa dulo ng picture. Kung pwede nga na, ilaglag siya ng stage, ginawa na nila eh. Kasi wala talaga siyang, wala talagang respeto sa kanyang ibang lahi dahil walang alam talaga sa, sa foreign policy itong presidente natin. Katutulong din daw ito sa pagtugon sa mga kalamidad. Ang Tutulong daw ulitin natin yun importante yun. ito sa pagtugon sa mga kalamidad para paigtingin ang koordinasyon ng dalawang bansa sa pagbabantay sa South China Sea. Makatutulong din daw ito sa pagtugon sa mga kalamidad. Ayan na, tutulong daw sa kalamidad yung mga kano. Ano na naitulong nila? Tutulong sa kalamidad yung kano, hindi ka nga kinausap ni Donald Trump eh. Hindi nga siya nag-aksaya ng panahon para makita ka man lang eh. Wala kang silbi sa kanya, paano ka tutulungan yung oras ng kalamidad? Ngayon may kalamidad sa Cebu, nasan yung kano? Hindi ba yung EDCA sites? Sila ng EDCA sites dyan sa may bandang Bisaya. Nakatulong na ba sa atin dyan sa mga operations na nangyayari ngayon dyan sa Cebu? Yung mga nakaraang bagyo, nakatulong sila? Wala. Yung mga bagyo sa norte, nakatulong sila? Wala. Lahat tayo lang. Binubudol talaga kayo eh. Ang Armed Forces of the Philippines naman, handa ring depensahan ang ating bansa laban sa anumang armadong pag-atake. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., may tuturing daw na world-class ang ating militar dahil sa karanasan ng mga sundalo sa labanan. Yan, totoo naman yan. Believe naman talaga tayo sa mga sundalo natin. Kasi kahit walang mga advanced technology yan, matatapang yan. Yan, okay tayo dyan. We are one of the most experienced armed forces around the world dahil tuloy-tuloy yung gera na kung saan ay ang ating mga sundalo ay tuloy-tuloy rin na hinahasa ang ating mga skills. Tuloy-tuloy ang gera? Gera saan? Hinahasa ang skills? Si Browner pinagsasabi nito tuloy-tuloy ang gera. Gera sa NPA, ganon. Tanga ka. Pag hanggang ngayon, di mo pa natatapos, ang tagal-tagal na, hindi mo pa natatapos yung gera sa NPA. Paano ka mananalo sa China? Kung yung gera nga sa NPA, di ka manalo-nalo eh. Tuloy-tuloy yung gera, mantakin mo yan. Ano yun, naglalaro kayo, patintero, ganon. Best of 3. Ilan to? Pulpul talaga eh. Competencies, no? Sa kabila nito, aminado si Browner na kulang sa kagamitan ng AFP para depensahan ng bansa mula sa mga banta sa labas. Because if we consider the entire archipelago, ay hindi kaya nung current na kagamitan natin na i-cover yung entire archipelago. In fact, sa ngayon, nakafocus lang tayo dito sa West Philippine Sea, sa northern part ng ating bansa, ay nakita na nga natin na kulang pa ito. Diba? Nakita mo? This information, hindi mo dapat sinasabi. Yung North Korea, they keep on telling the world that they have this equipment that can melt your brain. They have this, they have that. Tapos kino-question yun, sabi, di naman totoo yan eh. Di totoo yan, walang pera yung Korea, yung North Korea, wala silang ganun. Kumbaga, nagpapanggap sila na malakas sila para hindi sila sakupin. Tangina ito, ina-announce mo na mahina ka. Mahina tayo, wala tayong capabilities. Wala talaga. Bakit?
Bakit? Para yung tao maawa sa sarili nila, tapos makahingi tayo ng maraming pera para sa modernisasyon. Para ma-justify. Business talaga eh. Hindi ba? Yung China, meron, 'di ba? Pinaparada pa ng China. Yung mga armamentis nila pinagyayabang nila sa buong mundo. Pero may sinabi sila doon na meron kaming hindi nilabas diyan. Yung hydrogen yung hydrogen missile namin. Mas malakas yun sa nuclear warhead. Hindi yun mai-intercept. Di ba ganun sila? Pinakikita nila o gano'n sila kalakas. Putang ina dito sa Pilipinas, ang yayabang, tas pinakikita mo gano'n kahina. Wala tayong gamit, wala tayong ganyan, pero ang yabang-yabang natin. Magagaling yung mga sundalo natin kasi hindi humihinto rito ang gera eh. Anong gera? Gera laban sa mga komunista? May laban ka pala sa loob ng bayan mo eh. Ba't pinakikialaman mo itong labas? Ba't di mo muna tapusin yung laban mo dyan sa loob? Mantakin mo dito sa Pilipinas, ang longest insurgency sa buong mundo. Longest. Ang tagal na nating nilalabanan. Since the 80s, nilalabanan na natin yung 70s. Yung mga NPA. Hanggang ngayon, hindi pa natin natatapos. Bakit? Hanggang ngayon, hindi pa natin natatapos. Kasi pinagkakakitaan din nila yan eh. Di ba? Ngayon, meron ka ng ilang dekadang gera sa loob. Hindi ka manalo-nalo. Tapos may ikipaggera ka pa sa labas. Bagamat mayroong Mutual Defense Treaty na Mabisit kayo. Ewan ko sa inyo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutuwa.